起无影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故琴曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Kamahalan, iba na dapat ang itawag ko sa inyo. Mahal na hari. Ano bang nangyayari? Tila maraming pagtatanghal ang inyong napanood. May ginagampanan ba kayo ngayon? Ministro, anong ibig mong sabihin? Noong nasa bundok Xuanyuan tayo, nawala kayo ng walang paalam. Lubha ako nag-alala, ilang araw naming hinintay ang inyong pagbabalik. Nung isang araw, may nakapagsabing naroon ka sa pook ng alipin. Agad ako nagpadala ng aking mga tauhan upang maganap. Subalit hindi ka nila nakita roon. Pagkatapos ngayon, bigla ka na lang ulit lumitaw. Mahal na hari, nais ko pong malaman, umiiwas ka ba at ayaw mo akong makasama? Ministro, nagkakamali ka. Hindi ako umiiwas, nagkataon lang po ang lahat. Kahit nasabihin nating ako ang hinirang, kakaunti ang aking kaalaman at napakahina. Nang nalaman ko po ang balita, agad kong inisip, pinagpapala ako ng langit. Dumating na ang pagkakataon upang makaupo ako sa trono. Ngunit bago pa nangyari yun, may mga taong dumukot sa akin. Muntik na nila akong mapatay. Sugatan ako at nagdurusa nun. Kung ang kapalit ng trono ay ang aking sariling kaligtasan, nakahanda na akong talikuran ng lahat. Ibig ninyong sabihin, yung mga panahong nawala kayo sa bundok Xuanyuan, meron pong dumukot sa inyo? Ministro, umaasa ako na sana iligtas niyo ako. Ang mga tao po na dumukot sa inyo, nakilala ba ninyo sila? Paano ko sila makikilala? Narinig kong inutusan sila ng may katungkulan. Marahil, matagal niya na yung binabalak. Subalit sino kaya siya? Mahal na hari, paano po kayo nakatakas sa kanila? Enjoy watching GutsTV.com.
sinaktan noon. Natakot ako sa nangyari. Wala akong malay nang dinala nila ako rito sa kabisera. Pagkatapos kinulong nila ako sa loob ng silid na walang bintana. Nitong nakaraang araw, naging pabaya ang aking bantay. Kaya nakatakas ako sa kanila. Talaga? Nakatakas ka? Paano mo ipaliliwanag nung may nakakita sa'yo sa pook ng alipin? Nang matakasan kong dumukot sa akin, walang-wala talaga ako. Halos mamatay sa gutom. May nakapagsabi sa akin noon, palagi raw kayo nagagawi ron. Kaya doon ako nagtungo. Ngunit hindi ko naman inakalang magkakaroon ng gulo ron. Hindi ako bihasa. Kaya wala akong laban. Meron pang sumaksak sa akin na isang alipin. Subalit pinalad ako. Ang inyong pamangkin. Nakita ko siya ron. Mahal na hari, iyak na natakot kayo. Patawad sa aking pagkukulang. Ministro, huwag kang humingi ng tawad. Makinig ka. Kahit na isa akong prinsipe, nagawa pa rin akong saktan ng ibang tao. Kung sakali mang maupo ko sa trono, palagay mo ba mabubuhay ako? Matapos mong mapasunod ang tubig kanina, tiyak ako nakatatakutan ka ng lahat. Walang sino man ang lalaban sa inyo. Halika. Tutulungan ko kayong isuot. Bakit po? Ang aking sugat, hindi pa rin magaling. Gawa ito ng alipin. Patawad dahil hindi ako nag-ingat. Bago kayo magbihis, magpapadala ko ng manggagamot. Taga-Silbi! Ministro, nais kong mangako kayo. Kung merong mananakit sa akin, nariyan lang kayo. Hanggat narito po ako, walang mananakit sa inyo. Xiaoqi, di ba? Halos agaw buhay na siya. Nakita mo naman puno ng mga kawal ang kanilang tinutuluyan. Hindi mo sila kakayanin na mag-isa. Mamamatay ka bago mo mailigtas ang kaibigan mo. Ngunit malala na ang lagay niya. Kaya dapat lalo ka pang maging mahinahon. Ikaw ang nais ni Peiyuan. Kaya hanggat wala ka, hindi niya papatayin si Xiaoqi. Kung ipinadala ka ni Xuan Yuanmin upang sabihin yan, hindi ko kailangan ng tulong niya. Hindi siya nagpadala sa akin. Nagbigay lang ako ng babala. Bukod doon, kung ililigtas mo si Xiaoqi, kailangan mo maging mahinahon. Maghintay ka rito. Darating ang pagkakataon. Magbigay pugay sa hari! Lumuhod!
Hindi ginalaw ng ministro? Sandali. Ang ministro, maaaring magutom mamaya. Maghintay lang kayo sa kusina. Ipapatawag ko na lang kayo. Apa. Oh. Kumusta na siya? 4 na oras na mula nung pumasok siya. Ang ministro, hindi pa rin po lumalabas sa kanyang silid. Pinunong Yunhen, ano po bang nangyayari sa punong ministro? Subukan ninyo siyang kausapin. Naniniwala ka ba? Ano po ang inyong tinutukoy? Ang buhay at kamatayan, nakatakda na yung lahat. Ang mga pangyayari ngayong araw, ang kalangitan, yun talagang ninanais niya. Labis kayo nag-aalala. Upang maisuot ang kasuotan ng hari, napakarami kong pinagdaan ng hirap. Marami akong taong tinalikuran, pinagtaksilan kahit na pinakamalalapit sa akin. Subalit matapos kong ibigay ang lahat, hindi ko pa rin nakamit ang nais ko. Ipabatid mo, saan ako nagkamali. Nakatitiyak talaga ako na gawa ko mapasunod ang tubig. Ngunit hindi ko yung nagawa kanina. Bakit? Anong dahilan? Napigilan mo ba siya? May panahon ka pa para mag-alala sa iba. Mag-ingat ka naman. Naiinggit ka ba? Ikaw ang may kasalanan kung bakit mayroon kang pinsala. Kung hindi ko ginawa yun, iisipin ni Chijen, nagsisinungaling lang ako. Naniwala siya. Palagay ko lahat ng bagay pinagdududahan niya. Tiyak akong hindi siya naniniwala. Pamahit, 3 sa isang araw, gagaling ka kaagad. Ngunit nakatitiyak ako, naguguluhan siya. Nagawa niya ng mapasunod ang tubig. Subalit hindi siya nagtagumpay kanina. Alam mo kung bakit nangyari yun? Hindi ko alam kung ano ang iyong pinagagawa. Ang tanging alam ko, mula lang sa angkan ng Xuanyuan, ang may kayang pasunurin ng tubig. Noong napasunod niya ang tubig, ibang bagay ang may kagagawa nun. Hindi mo nakita ang nangyari. Ayaw mo bang itanong kung sino ang may kagagawa nun? Nung sinubukan niya, gumamit ako ng isang kasapi ng Xuanyuan. Kaya kanina, inisip niyang magtatagumpay siya. Kahit na sino pa yon, wala akong pakialam. Ako na ngayon ang namumuno sa Taiwan. Tapos sasabihin mo, wala ka ng pakialam. Kahit na wala ang tulong mo, kaya ko. Narito na tayo. Sana maging matapat ka na. Sa susunod na ipatawag mo ako rito, tiyakin mong mahalaga ang dahilan. Ikaw na ang hari. Lahat sila nakamatyag na sa'yo. Ayoko namang madamay sa pagbagsak mo. Kahit mag-ingat tayo, merong paparating na panganib. Ang ibig mong sabihin? Nais ni Chijen ang trono. Natitiyak ko na hindi siya basta susuko. Asahan mo, gigipitin niya akong muli. Kamahalan. Tuloy. Enjoy watching BitsTV.com. Kamahalan. Ginoong Zong, magandang gabi sa inyo. Ang ginoong ito, siya ang punong yuno ko ng palasyo. Lahat ng aking mga kailangan, dumadaan sa kanya.
Kung wala ka ng kailangan sa akin, mauna na ako sa inyo. Wala na. Ingat ka. Mahusay ka talaga sa panggagamot. Hanga ako sa'yo. Mabisa ang iyong ginawa ngayon. Halos wala nang sakit ng aking braso. Mabuti na lang ipinadala ka ng punong ministro rito. Muli, salamat. Punong yun ako. Kamahalan. Batay po sa nakaugalian dito sa Taiwan, ang bagong hari dapat magdaos ng piging kasama ang may katungkulan. Nakalagay na po riyan ang mga araw na maaari ninyong piliin. Kamahalan, kayo na po ang bahalang pumili. Mababagot lang ako sa isang piging. Lubhang makaluma. Isip ka ng bago. Noong namamalagi pa ako sa bayan ng Kuan, ang mga maharlika, palagi silang nangangaso. Palagay ko masaya yon. Mangangaso kami. Mangangaso? Ngunit ang pangangaso rito sa dulo pa ng taon. Bukod pa ron, hindi po handa ang palasyo upang makapangaso kayo. Kung wala pa kayong naihahanda, simulan nyo na. Kahit na hindi pa ito ang panahon, nais kong subukan. Ngunit... Ang dapat mo lang isipin, ang Taiwan may bagong hari. Palagay ko, walang masama kung mangangaso kami. Ngunit... Ano yun? Hindi ka sangayon? Paumanhin po, sangayon ako, kamahalan. Kaya lang po, wala pang naihahanda ang palasyo. Hayaan ninyo, maghahanda na kami sa inyong hinihiling. Huwag po kayong mag-alala, kamahalan. Salamat sa pag-unawa. Sige po, maiwan ko na po kayo. Huwag na kayong malungkot. Walang may alam na ganoon ang mangyayari. Bukod doon, may ibang pagkakataon upang makamit ang inyong nais. Isa pa, mabuti na pong si Xuan Yuan Min ang nakaupo kaysa sa pumapanig kay Zhang Henyan. Palagay mo yun lang ang problema. Hindi ako naniniwala sa kanyang mga paliwanag sa akin. Mapalad siya. Kailangan ng mapasunod ang tubig. Kaya pinabayaan ko na muna siya. Ang ibig po ninyo sabihin, mula nung sandali nagpasya ako na mapapasakin ang trono, handa na akong gawin ang lahat. Kahit na makalaban ko pa ang buong mundo. Ito ang tatandaan mo. Kahit sino ang madlang sa aking nais, lahat sila, pagbabayaran nila yun ang kanilang mga buhay. Makakaalis na kayo. Iidlip muna ako. Ayoko ng abala. Opo. Merong kalaban! Merong kalaban! Merong kalaban! Hindi ba't ang ating usapan? Aalis ka rin agad? Bakit narito ka pa? Ayaw ko pa. Nagpanggap lang naman ako kaya sa isip ng punong ministro patay na si Xuan Yuanhui. At kahit na may makakita sa akin, walang may alam kung sino talaga ako. Alis na. Wala ka talagang isang salita. Ang sabi mo kapag tinulungan kita, papayag ka na makalaban kita. Bukod doon, pinatulog ko na ang lahat ng bantay na nasa labas. Ano pang idadahilan mo? Kailan ako pumayag? Bago pa ako umalis patungong Taiwan, pinagbawalan na kita. Imbis na magsanay ka sa Chongqing, sinaktan mo si Xuan Yuanhui.
Dahil kaya mo ring pasunurin ng tubig, kaya pumayag akong palitan mo siya. Wala ka magagawa. Gagawin ko ang aking nais. Kung hindi ka papayag na harapin ako sa isang laban, sisirain ko itong palasyo upang tigilin mo na ang pagpapanggap na hari. Tayan, tumigil ka na nga. Titigil ako pagkatapos ng laban. Sabi ko naman sa'yo matatalo ka lang. Kung nais mong manalo, kakailanganin mong magsanay ng matagal. Hindi to kasali. Maghihiganti ako. Basta natalo kita, ganun pa rin yun sa susunod. Tayan, ginugulo mo ba ako dahil nais mo akong makalaban? Huwag! Pakawalan mo ako! Umuwi ka na. Kapag pinakawalan kita, kapag hindi ka tumigil, makakarating to kay Amain. Siya na ang magpapasundo sa'yo. Hindi ka patas! Maluwag na ako sa'yo! Tayan, hindi ko kakalimutan ang ginawa mong pagtulong. Huwag mo aksayahin ang kabutihan ko. Hindi ko kailangan ng pasasalamat mo. Matatalo rin kita, makikita mo! Kamahalan. Sa palagay ninyo, Hayaan mo siya. Hindi biro ang pinsala niya. Ilang buwan niya rin akong hindi guguluhin. hindi ba kayo naaawa? Tumulong siya sa... Hayaan mo ko. Alam ko ang aking ginagawa. Liha mula sa Tianchuan. Kunin mo ang Shukunlin at tapusin ang ipinagagawa ko sa Taiwan. Ano po ang kanilang ipinagagawa? Ang tungkol sa paggamit ng Shukunlin. Alam na nila. Kahit na ang emperador. Ano ang inyong binabalak gawin? Lahat nais makuha ang Shukunlin. Kung meron ang mauuna sa akin, ako ang mapapahamak. Maiwan ko na kayo. Ang husay ng aming angkan sa pagbabalat kayo, meron pa ring hangganan ng bisa nito. Ano naman yun? 5 araw lang ang bisa ng Salamangka. Kung ayaw mo may makapansin, dapat ulitin ang Salamangka. Magli5 araw na. Kung hindi uulitin ni Lansyo ang Salamangka, mawawala ang bisa nito. Lalabas ang tunay kong mukha. Binibini? Ano po ang inyong ginagawa? Bala ko na sanang magpalit upang makapaglakad-lakad. Nagpaanyaya po ang hari sa isang pangangaso. Kailangan po magtungo ang lahat ng mga babae. Makabubuti kung hindi na muna kayo lalabas. Mangangaso sila? Ang totoo kasi niyan, hindi ako palagay kapag nakakakita ng dugo. Maaari bang pakisabi sa kanila may sakit ako at hindi makakalabas? Kaya wala ako. Wala na po kayo sa Changning. Hindi nyo na maaring gawin ang inyong nais. Pagtitipon yon para sa bagong hari, kaya hindi kayo maaring mawala. Dahil sa bagong hari? Umupo talaga siya sa trono. Maiba ako. Nabanggit mo rin. Dadalo ang lahat ng mga babae. Marahil dadalo rin doon si Binibining Peiyuan. Darating kaya siya? Opo. Maghanda na agad tayo. Tulungan mo ako. Ministro ang mga babae doon. Nang malaman nilang wala pang kabiyak ang hari, ipinatawag sila. Tiyak pag-aagawan nila kayo. Lahat sila nais kayong maging kabiyak. Tiyak ako nakasama doon sa binabalak ni Chizhen. Nagpatawag sila ng babae upang pagtakpan ang kanyang nais. Marahil isa pa sa mga babae niya ang papatay sa akin.
Uupuin ko siya. Patuloyin mo siya. Ikaw na naman. Paumanhin, kamahalan. Ikaw ba talaga? Totoo nga ang aking mga narinig. Marami ako narinig tungkol sa'yo. Ngayong narito ka, naniniwala na ako sa kanila. Magandang araw po sa inyo, kamahalan. Ministro, kilala mo ba si Prinsipe Lien Atienza? Narinig ko na narito siya sa Kunjing. Kaya naisip ko, sayang naman kung hindi siya kasama. Kaya pinaanyayahan ko siya rito. Maaari po ninyong paanyayahan ang sino man na nais ninyong makita. Tinignan ko mga araw na inyong pinagpilian upang gawin ang pangangaso. At ang sabi roon, sa araw na ito, mayroong kasaganahan. Marahil ang pagdalo ni Prinsipe Lien magdadala ng kasaganahan sa ating pangangaso ngayon. Marami akong narinig tungkol sa iyo, Prinsipe Lien. Kwento lamang yon. Huwag kayong maniwala sa sabi-sabi. Kamahalan, halika na. Dito tayo. Prinsipe Lien, punong ministro, maupo kayo. Prinsipe Lien, hindi ko pala naitanong. Saan ka tumitigil ngayon? Napakalawak ng palasyo. Kung nais mo, maaari kitang patuloyin. Magsabi ka lang. Hindi na. Huwag ka na mag-abala. Nasa isang malaking panuluyan na kami. Kaya lang, kinailangan naming lumipat. Ano ang dahilan? Nung nakaraang araw, may nagtangka sa aming buhay sa panuluyan. Nais nila akong patayin. Pagkatapos sinunog pa nila yung panuluyan. Sinong lapastangan ang may kagagawa nun? Wala lang yon. Sa aking palagay, mga masasamang loob na walang magawa. Kalimutan mo na. Subalit, ang pinakaiingatan ng Tianxia na Shukulin, ninakaw din sa akin noon. Nais ko sanang humingi sa inyo ng paliwanag. Shukunling? Ano naman yun? Kamahalan, ayon sa akin narinig, nagbibigay ito ng labis na lamig. Kaya rin itong magpasunod ng mga tao. Hindi biro ang ninakaw na bagay. Ministro, kailangan natin yung ipasiyasat. Merong nagnakaw ng kayamanan ng Tianxia sa loob ng aking kaharian. Maaari maging dahilan nito ng lamat sa pagkakaibigan ng Tianxia at Taiwan. Ako na po ang bahala, kamahalan. Subalit napakalaki ng Taiwan. Palagay ko magiging matagal ang ating gagawin na paghahanap. Tama ang iyong sinabi. Subalit, Prinsipe Lien, kung isa yung kayamanan, ano ang ginagawa nun sa Taiwan? Hindi naman kaya meron kayong binabalak? Sana mali ang aking hinala. Ang tungkol doon, buti pa, tanungin natin ang punong ministro. Bakit ako? Oh? Marahil narito yon dahil may nakausap ako mula sa kaharian ng Tianxia tungkol sa suliranin natin sa Changyuan. Noon pa, ginagamit na natin ang balutin ng dragon laban sa tubig ng Changyuan. Marahil narinig ng hari ng Tianxia ang tungkol doon. Nais niyang subukan ng lakas ng Shukunlin, kaya ipinadala niya lang yun dito. Ngunit batay sa aking narinig. Narinig mo lang pala. Marahil isa lang yung sabi-sabi na hindi dapat pagkatiwalaan. Sinabi mo sa loob ng Taiwan, ninakaw ang Shukunlin. Ngunit sino ang iyong saksi? Meron ka bang mga patunay? Punong ministro, sinasabi mo bang nagpapasa ako ng bintang kahit wala akong batayan? Hindi naman sa ganon. Matagal na ang pagkakaibigan ng ating mga kaharian. Kailanman hindi ko pagdududa na hakbangin ang hari ng Tianxia. Hindi naman kaya naging pabaya ka sa iyong gamit? Sinasabi mo may nagnakaw ng Shukunlin sa iyo. Totoo kaya na ito ay ninakaw? O kaya nilagay mo lang yun sa kung saang lugar? Pagkatapos hindi mo na maalala kung saan mo iniwan. Nauunawaan ko, nais mong palapasin. Kahit ano pa ang sabihin ko sa inyo rito, isa yung walang batayang sabi-sabi. Tama? Bukod sa pagkawala ng Shukunlin,
Marahil meron ka pang ibang inaalala at ikinababahala mong maaaring malaman nyo ng iba. Tila hindi kilala ng prinsipe kung sino talaga ako. Mula noon, matapat ako at walang ginagawang katiwalian. Kung merong paratang laban sa akin, tinitiyak ko na ang hari, siya pa ang mangunguna magsiyasat upang tulungan ako. Enjoy watching BitsTV.com. Tama ba, mahal na hari? Tama ang kanyang sinabi. Hindi nyo kailangan magtalo sa harap ng lahat. Isang tabi nyo muna yan. Sa isang araw, pag-usapan natin yan. Sasamahan ko pa kayo. Prinsipe Lie, tungkol sa pagkawala ng Shu Kunlin, kami na ang bahalang magsiyasat. Ang hiling ko lang, kaunting panahon upang makakilos kami. Sige. Aasa ako may mabuti kang balita. Maaari nang simulan ng pangangaso! Nasaan ang ministro? Hindi siya makalalabas dito. Ano ang inyong kailangan? Umalis po si Binibining Pei at isinama niya yung binata. Umalis sila ngayon lang. Ano raw ang gagawin niya sa kanya? Ayan din ang aking tanong. 2 araw na raw silang wala. Kahit mga tagapaglingkod walang alam. Natatakot po kami magtanong. Kaya ngayon ko lang po ito sinabi. Pinuno, paano kung may gawin na naman siya? Nagpadala ka ng tao sa bahay sa silangan. Opo, ngunit wala sila roon. Ang sabi pa sa amin ng mga bantay, wala raw sila nakitang binata. Darating dito ang Binibini. Bahala na si Amay kung meron man siyang gawin. Sa ngayon, magdala ka ng tao sa silangan. Kapag nakausap ko si Amay, ipaalam ko agad sa kanya. Opo, sige Pinuno. Dadalhin niya sa akin si Kuya. Paano kung hindi siya dumating? Anong gagawin ninyo? Madali lang. Magdurusa ang kanyang kaibigan ng dahil sa kanya. Kapag nalaman niyang sinapit ng kanyang kaibigan sa kamay ko, lalo pa siyang magagalit sa akin. Aking kaligayahan ang mararamdaman niyang sakit. Bihira ang ganitong pagtitipon. Kaya dapat samantalahin ko na ito. Kamahalan! Ito po ang aming nahuli! Mabilis kayong nakahuli ng mga hayop. Mahusay. May pabuya kayo. Salamat po! Kamahalan, bukod sa pagkakaroon ng mayamang kabundukan, pinagpala rin kayo ng pagkakaroon ng mahuhusay na mga kawal dito. Bukod sa mga kawal, maganda rin ang mga dalaga. Kung ganun pala, may imumungkahi ka sa kanila? Ang aking maimumungkahi, si Puro. Mawalang galang na prinsipe ng shipping. Nais ko sanang makisalo sa kasiyahan kung ipaihintulot po ninyo. Binibining Pei, nagkita tayong muli. Nung nagkita tayo sa Xuanyuan, mahusay ang ipinakita mo. Nakipagsabayan ka. Sige, kung nais mo ring mangaso, pinahihintulutan kita. Isa itong pagtitipong ginawa dahil sa pagtalaga sa inyo, kaya't dapat iba ang ating gawin. Ang ating nakaugalian, hayop ang hinuhuli sa pangangaso. Naisip ko, dapat magsimula naman tayo ng iba. Ano? Xiaoqi. Binibini, ano ang ating gagawin? Isa siyang bilanggo na bibitayin na. Alipin siya. Aking naisip, bakit hindi natin siya bigyan ng pagkakataon na mabuhay? Yun po ang aking mungkahi. Magpatuloy ka. Ang alipin po ang ating hahanapin. Pakakawalan siya sa kakahuyan. Isasakay siya sa kabayo at patatakbuhin yon. Kung sino ang makahuli sa kanya,
siya ang magwawagi. Sige, susundin natin ang iyong mungkahi. Ang unang makahuli sa kanya, may malaking pabuya. Alam niyong wala akong alam pagdating sa paglaban. Mababa ang aking kaalaman sa pagpana. Mabuti pa, hayaan na natin ang mga bihasa. Kamahalan, mapagpakumbaba talaga kayo. Noon ang hari palagi ang nangunguna pagdating sa pangangaso. Tiyak na malulungkot sila kung mananatili lang po kayo rito. Ngunit, ganito kamahalan, tinitiyak ko sa inyo. Palagi lang po ako nasa tabi ninyo. Titiyakin ko po ang inyong kaligtasan. Nakatutuwa naman. Unahan tayo sa kanya. Panalo ang makakahuli sa kanya. Oo naman. Mauna ka na, kamahalan. Sige. Ha! Nahulog na siya sa ating patibong. Mula rito, si Binibining Faye na ang bahala sa kanya. Narito si Binibining Faye yan? Sa nakaraan. Maaari bang sa ating dalawa na lang yon? Huwag mong idamay si Xiaoqi. Ako ang masusunod sa atin. Huwag mo akong utusan. Katulad niya.又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病，若永无苍老，又怎叫活活孤身筑心斗？为人守，为心留。
为梦把运气都赶跑，要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血洗，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我哀愁，半生着落。有道说此心所求。